Nanay. Huwag ka nang magpanggap kahit pa mag-hunger strike ka. Hinding-hindi nakita si Sanduan pabalik tama, Nay. Ibinigay mo ang trabaho kay kuya, at ang pera sa akin. Ano pang karapatan mong tumira kasama namin? Nay, huwag kang magalit, deserve mo talaga yan. Inaasahan kong magkakaroon si kuya ng disenteng trabaho para masuportahan ang buong pamilya. At ikaw bilang Daiko, hindi ka iyahiyang magkapera. At ako, na iniwan nila, ay parang basura. Ayon sa usapan, kailangan ko talagang pasalamatan ang mga magulang ko. Kung hindi dahil sa 400 yuan na dot, hindi ko mapapakasalan si Ajing. Nay, ayokong ipakasal ni kuya sa pamilya nyo at sa 200 yuan na dot, sino pa ang makakapagbigay ng ganon kalaki? Ang pamilyang pinili ni kuya para sa'yo. Iyak na mabuti yun, Nay. Di ba may pera ka? Bakit? Tama si kuya. Kapalit ng isang walang kwentang bagay ang 200 yuan, di ba maganda yun, ha? Pinal na ang desisyon. Nanay-nay. Nalaman naming may epilepsy ang anak ng mga Lee kaya humingi tayo ng doble, di ba? Hayop. Ka. Para sa pera, nagawa mo to sa akin, hindi mo ako mahal. Basta't mapakasal na si Zhang Fenglan. Wala nang haati sa atin sa dot at sa trabaho. Wag naman. Si Fenglan, hindi magkaanak, binugbog at binali ang binti ng tanga mong asawa, siguro patay na rin yun ngayon. Hahaha, sayang naman. Kahit bali na ang binti, iniisip pa rin yung 50 yuan na inipon niya para sa'yo. Nay. Kunin mo na ang bangkay niya. Nasa amin na ngayon ang trabaho at ang mana. Kung magpapakamatay ka man sa gutom, kami pa rin ang kukuha sa bangkay mo, hahapasok sa loob. Anak, ako ang nagkulang sa'yo. Bakit gustong-gusto nilang pakinggan? Huwag kang tumawa. Sa buong buhay ko, naging tapat ako sa aking asawa. Mapagmahal sa aking mga anak na lalaki. Pero sa'yo lang ako nagkulang. Ito ang karma. Kung may susunod na buhay, ibibigay ko ang lahat. Upang mapunan ang pagkukulang ko kay Fenglan. Oo. Taong 1985, opisyal nang magsisimula ang Third Mobilization Conference. Anong nangyayari? Director Wang, sigurado po ba kayong ililipat ang trabaho nyo sa panganay ninyong anak na si Zhang Jianxi? Ako nga. Kayo po ang nagsabi, ate. Ayaw po namin kayong magretiro, opo, Director Wang. Gusto pa po naming magtrabaho sa ilalim nyo ng ilang taon pa. Ang trabaho at mana, ibibigay sa dalawang anak na lalaki. Director Wang, mamimiss po namin kayo. Hindi ang trabahong ito ay iiwan ko sa aking anak na si Zhang Fenglan. Pati na ang mana, kayong lahat, sumama kayo sa akin. Iligtas natin ang anak ko. Sa buhay na ito,
Kailangan ko siyang mailigtas bago siya ikasal. Mapanlansi talaga itong pamilya Lee, kailangan ihatid muna ang tao bago ibigay ang dote. Hahaha matanda, hindi nga maikakailang anak siya ni Director Wang, napakaganda niya. Ang 200 yuan na dote. Sulit na sulit, hahaha. Kuya, ayokong mag-asawa. Iuwi mo na ako, ito ang pamilyang pinili ni nanay para sa'yo. Kaya mo nang suwayin ang utos ng nanay mo. Fenglan, sumama ka kay nanay. Ngayong naihatid na namin siya, dapat na ninyong ibigay ang dote, hindi ba? Heto ang 200 yuan, itago mong mabuti, hahaha. Aray, sumasakit ang tiyan ko, nasaan ang banyo nyo? Ah, dyan sa loob. Haha. Ang ganda talaga ng asawa ko, hahaha. Wala pa si nanay. Hindi ako pwedeng magpakasal ng ganito lang. Nandito na ang nobya, kaya sige na, simulan na ang seremonya. Sige, hahahan ako, ang ganda talaga ng nobya, yun nga lang. Tiyo siya, baka pwedeng maghintay pa tayo. Hindi pa naman swerteng oras. Anong swerteng oras? Ituloy na natin ang seremonya. Kailangan kong magpatagal hanggang dumating si nanay, anuman ang mangyari, hihilingin kong iuwi niya ako. Ito ang tradisyong minana natin sa ating mga ninuno. Ang hindi pagsunod sa tradisyon ay kawalan ng galang sa mga ninuno. Matanda, bilisan mo, ituloy na natin para wala nang atrasan. Kundi, magkakaproblema tayo kapag nalaman nila ang tungkol sa epilepsy ng anak natin. Tama, kailangan nating bilisan, kung ganun, huwag na tayong magseremonya. Diretso na sila sa silid pang kasalan. Ha ha ha. Ha ha ha, asawa ko. May kalahating oras pa. Nakakabagot din umupo lang dito, bakit hindi na lang natin hahaha. Ingay. Kuya. Kuya, inaatake ang anak ng mga Lee. Anong nangyayari? May epilepsy ang anak nyo. Hindi ako pwedeng magpakasal sa kanya. Baliw-baliw. Mukhang hindi pwedeng puro malamig na pagkain lang ang kainin. Adik, halika, hahanap si kuya ng hustisya para sa'yo. Hoy, pre. Ito, nagkaroon ng landslide sa unahan, hindi madaanan ang kalsadang ito. Pre, may emergency talaga ako, kailangan kong makarating sa Barrio Lee. Pwede bang padaanin mo muna ako? Ang problema, pag may nangyari sa inyo, hindi namin kayo masasagutan. Gawin mo na lang, dumaan ka sa maliit na daan, 2 oras, makakarating ka na. 2 oras? Oo. Siguradong hindi na ako aabot. Noong nakaraang buhay, maghapong naghintay si Fenglan pero hindi ako dumating. Siguradong nawalan na siya ng pag-asa. Kailangan kong makapagpadala ng mensahe kay Fenglan. Tara na. Hoy, bakit hindi ka pa umaalis? Oy, bakit ka lumabas? Ginang siya. Hindi ko pwedeng ituloy ang kasal na ito. Natanggap na namin ang pera. Kung ayaw mo na lang. Hindi ganon kadali yun.
Ang anak ninyo ay may epilepsy. Hindi niyo sinabi yan dati, di ba? Ah, kapatid na Zhang. Matagal nang hindi inaatake ang anak ko. Siguro sobrang na-excite lang siya ngayon. Ang kapatid ko ay magpapakasal sa pamilya niyo hindi para magdusa. Kailangan niyong ayusin ang bagay na ito. Paano aayusin? Kailangan niyong dagdagan ang dot ng 200 pa. 200. Oo, hindi pwede, kuya. Anong sinasabi mo? Nakahakbang na ang isang paa mo sa pamilya Lee. Sa tingin mo, iuuwi pa kita pabalik? Kuya, iuwa mo na ako, parang awa mo na. Magtatrabaho ako tiyak na ibabalik ko ang pera sa pamilya. Sa isang taon, hindi ka kikita ng 400 yuan walang silbi. Anong masama kung ipagpalit kita sa pera para may kasal ako? Kuya, kapatid mo ako manahimik ka. May karapatan ka bang magsalita rito, ha? Tingnan mo, itong paglilihim nyo sa epilepsy. Kayo ang unang gumawa. Hindi naman siguro sobra ang perang ito, di ba? Alam ng buong baryo na may sakit si Muzzy. Walang gustong magpakasal sa kanya kung tatakas pa si Fenglan. Mauubusan na talaga ng lahi ang pamilya Lee natin. Sige, gawin natin ang sinabi niya. Ibigay mo sa kanya, ibigay mo. Huwag kayong mag-alala, Tio Lee. Kapag nakuha na ang pera, ang kapatid ko ay magiging parte na ng pamilya Lee ninyo. Anak na ito. Anong karapatan mong ipagpalit ang buhay ko para sa pera? Kahit may epilepsy si Lee Muzzy. Basta't uminom siya ng gamot sa tamang oras, wala namang malaking problema. Hindi ako naniniwala kung alam ni nanay na may epilepsy si Lee Muzzy. Siguradong hindi niya ako hahayaang mapunta rito. May libo-libo si nanay sa bulsa niya, pero ipinagbenta ka pa rin niya iuuwi kita. Para ibenta ulit sa pangalawang pagkakataon. Hindi mo pa ba naiintindihan, ha? Wala ka talagang lugar sa bahay na yun. Boss. Makikitawag po. Hello. Komuna ng Baryo Lee, anong kailangan nyo? Hello, ako po si Wang Xiuying. Pakisabi sa anak kong si Zhang Fenglan, na kasalukuyang ikinakasal sa bahay ni Lee Muzzy. Sige po, sabihin nyo. Fenglan, manatili ka muna sa bahay ng mga lihuwag. Kang, magpakasal. Ipaparating ko po agad. Kailangan kong dumaan sa maliit na daan. Nay, napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Sa pagkakataong ito, tiyak na iuuwi ka ni nanay. Zhenxing. Bakit ka nandito? Pirmahan mo to kuya. May problema. Balak ni nanay na iwan ng mana at trabaho kay Fenglan. Ano? Ikinakasal na si Fenglan, ah. Ano? Bakit nagbago na naman ang isip niya? Hindi kaya narinig niya yung pinag-usapan natin noong isang araw. Kuya, naisip ko, ang mana ay mapupunta rin sa atin. Kung pag-uusapan natin ng maaga kung paano hahatiin. Matagal ko nang iniisip yan. Gusto ko lang lumipat ng trabaho sa pabrika. Hindi magandang tingnan kung pupunta ako sa Hengja Machinery. Sige kapag nakasal na si Fenglan. Sa'yo na ang dot at ang trabaho. Basta kalimutan mo na lang ang pera para sa kabaong ni nanay. Ha ha ha. Anong pinag-uusapan nyo? Mukhang ang saya nyo, ah. Nay. Pinag-uusapan po namin kung paano kayo aalagaan ng mabuti sa hinaharap. Oo hahaha mabubuting anak hali kayo, kain na sige po. Nako, siguradong narinig niya. Nasaan ang nanay mo? Papunta na siguro siya sa Baryo Lee.
Hindi pwede, kailangan nating ituloy agad ang kasal ni Fenglan at Lee Muzzy. Gawin siyang miyembro ng pamilya Lee. Tama, pag naging tagalabas na siya, wala na siyang karapatang magmana ng trabaho at ari-arian. Masyado namang hindi patas si nanay, paanong nagawa niya to sa atin na sarili niyang anak. Sige na. Huwag ka nang magsalita, ituloy na agad ang pulot gata ni Fenglan at ng anak mo. Tara na. Hoy! Bakit hindi ka pa umaalis? Dinala mo pa ang pangalawa mong kapatid. Huwag kang mag-alala, tumanggap kami ng pera kaya hindi kami aatras. Sabi ni nanay, kailangan daw naming bantayan kayo ni Lee Muzzy sa pulot gata bago kami umalis. Kaya bilisan niyo ang kasal, pinakamaganda kung ngayon na ang pulot gata. Sige. Sige, maganda yan si Director Wang talaga, napaka-maingat mag-isip, oo nga. Hinihintay ko pa si nanay na sunduin ako. Imposibleng yan ang sinabi niya. Bakit, sa tingin mo, lolokohin ka namin ng mga kuya mo? Tama, gawin na lang nating simple ang lahat. Ngayon din, dalhin na si Zhang Fenglan at ang anak ko sa silid pangkasalan, hahaha, halika. Lahat, tumulong kayo, oo nga, lahat tayo ay nagtatrabaho sa pabrika ng pataba, di ba? Sino ba naman ang hindi susunod sa utos ni Director Wang? Halika, tulungan niyo kami, tulong, hahaha. Sinasaktan niyo ako, anong gagawin ko? Nagbabalak pang tumakas, hulihin siya. Takas pa. Bitawan niyo ako, aalis na ako. Hindi ako naniniwalang hindi ako sisanduan ni nanay. Hindi rin ako naniniwala na ipipilit ni nanay na ituloy agad ang kasal namin ni Lee Muzzy. Anong karapatan mong magbigay ng kondisyon dito? Bilisan nyo, ipasok nyo siya. Para makaalis na kami pagkatapos, sige na, pasok na. Sino ang anak ni Wang Xiuying? Ako. Ako po ako. May ipinapasabing mensahe sa iyo si Wang Xiuying. Ginoo. Nagbago na ba ng isip si Director Wang? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, paanong hindi matutuloy to. Ano bang silbi niyan? Lahat tayo nagtatrabaho sa pabrika ng pataba, isang salita lang ni Director Wang. Mapapaalis tayong lahat sa pabrika, kung aatras talaga siya, wala tayong magagawa. Anong kalokohan yan? Pakinggan muna natin kung ano talaga ang nangyari. Zhang Jianxi, wala akong pakialam sa bagay na to, tinanggap mo ang pera namin. Kaya kailangan mong gawin ang trabaho mo. Hindi ka ba natatakot sa nanay ko? Ang nanay ko ang direktor ng pabrika ng pataba. Isa siyang leader, kung hindi ko siya mapapasaya. Wala tayong mapapala. Anong ipinapasabi sa akin ni nanay? Sinabi ba niyang sisanduan niya ako pabalik? Sabi ng nanay mo. Fenglan. Hello, ako po si Wang Xiuying. Pakisabi sa anak kong si Zhang Fenglan, na kasalukuyang ikinakasal sa bahay ni Lee Muzzy. Sige po, sabihin niyo Fenglan. Manatili ka muna sa bahay ng mga Lee. Huwag kang magpakasal. Manatili ka lang ng maayos sa bahay ng mga Lee. Huwag ka nang umuwi. Hahaha, ano raw ang ibig sabihin ni nanay? Kahit ano pa yan. Basta't matuloy ang kasal ni Fenglan at Lee Muzzy, magiging miyembro na siya ng pamilya Lee. At hindi na siya makikipaghati sa atin sa mana. Tama. Haha. Fenglan, nakita mo na. Hindi ka namin niloloko ng mga kuya mo, ang gusto ni nanay ay mamuhay ka ng maayos kasama si Lee Muzzy. Nabasa na ni nanay ang nasa isip mo, kaya siya tumawag. Ikaw, kalimutan mo na ang pag-asang yan. Ganun ba talaga? Hindi ako naniniwala.
Hindi ako naniniwala. Isipin mong mabuti kung paano ka tratuhin ni nanay. Akala mo ba, ikaw ang paborito niya? Huwag ka nang mangarap. Nay, pagod ka sa biyahe. Halika, kain muna tayo sige. Kumain ka ng maraming karne. Salamat, Nay. Oh, sige. Ilagay mo dyan. Janshi, siguro pagod ka sa trabaho, no? Kumain ka ng maraming karne para lumakas ka. Salamat, Nay. Jenshing, ikaw din halika, lalagyan ka rin ni nanay salamat, Nay. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Huwag mong gutuman ang sarili mo ha. Oh, eto. Kayong mga babae, kumain kayo ng maraming gulay para mapanatili niyong maganda ang katawan nyo. Mas madali kayong makakahanap ng mapapangasawa. Nay. Bukas na po ang kaarawan nyo. Ito po, espesyal kong banordahan para sa inyo, isang supot ng kaligtasan. Sa halip na mag-aksaya ka ng oras sa pagbuburda, mas mabuti pang maghanap ka ng trabaho sa labas. Para kumita ka ng pera at makatulong sa gastusin sa bahay. Ah, Nay. Marami po kasing gawain sa trabaho ngayon, at malaki rin ang gastos kaya medyo gipit po ako. Anak na ito. Sapat na ba? Sapat na po, sapat na sa susunod, kung kulang ang pera mo, humingi ka lang kay nanay. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Ay, salamat po, Nay. Nay, sa susunod na taon pag kumita na ako, bibilhan kita ng malaking cake isang malaking regalo sa kaarawan mo. Nako, ang galing mo talagang mambola. Sapat na sa akin ang intensyon ninyo. Fenglan, sa bahay na to. Pabigat ka lang oo nga, Fenglan. Basta't matuloy ang kasal mo at ni Limazi, para mo na ring tinanggal ang isang malaking problema ni nanay. Sa hinaharap, baka maging mabait pa sa'yo si nanay. Kahit mamatay ako ngayon. Hindi ako sasama. Pigilan niyo siya. Nagtatangka ka pang tumakas. Ang nanay natin ang direktor ng pabrika ng pataba, sino ang hindi matatakot sa kanya? Ngayon, kahit ayaw mong magpakasal, kailangan mong magpakasal. Ayoko ngang magpakasal. Sige, patayin mo na ako. Sige. Ngayon din, papatayin kita hintayin mo. Hoy, dahan. Umaasa pa tayong bibigyan niya tayo ng malusog na apo sa pamilya Lee. Huwag mong saktan ang asawa ko. Pupunta na kami sa silid ngayon, wag mo siyang saktan. Aba, marunong ka pa palang mag-alala sa asawa mo. Fenglan, nakita mo, ito ang mabuting asawang pinili ni nanay para sa'yo. Fenglan, ang ganda mo. Halika, matulog na tayo halika. Ikaw kaya mo akong saktan. Dahil pinipilit niyo akong lahat. Kung mamamatay ako sa harap niyo. Aba, gusto mong mamatay ngayon, di ba? Papatayin kita ngayon din tama, baliin niyo ang binti niya baka makatakas pa sige, baliin niyo na. Zhang Fenglan, kung hindi ka magiging miyembro ng pamilya Li ngayon, hindi kami makakatulog ng mahimbing ng daiko mo. Tanggapin mo na lang to. Kuya, ako na. Fenglan, tiisin mo lang, ha? Siguradong hihigpitan ng daiko mo ang palo. Para isang beses lang, bali na ang binti mo. Ah. Tigil. Ah. Nay.
Direktor. Inay. Hindi pa ba sapat na nagpadala ka ng mensahe? Kailangan mo pa talagang personal na pumunta rito para pilitin ako. Direktora Wang, hindi ko inaasahan na personal kang darating para panoorin si Fenlan at ang anak ko na ikasal dahil nandito ka. Mas magiging maayos ang lahat. Oo nga, inay, hindi ba't sinabi niyo na manatili na si Fenlan sa pamilya Lee at magkaroon ng magandang buhay kasama si Lee Mazi? Ako, si Wang Xiuying, ay naparito para sa iisang layunin lamang. Ang kunin ng ating Zhang Fenlan. Iuwi siya sa ating tahanan. Inay. Talaga po bang hindi ko na kailangang magpakasal? Hindi ka na magpapakasal. Humahagulgol. Akala ko po ayaw niyo na sa akin. Kawawang bata. Hindi ko nahahayaang maapi ka pang muli. Inay, nahihibang na po ba kayo? Kakasabi lang ng taga ko muna na hayaan si Fenlan na manatili sa pamilya Lee. Huwag daw siyang umalis, ano po ang ibig sabihin nito? Ano ba ang ipinasabi ko sa taga ko muna? Sinabi niya na manatili si Zhang Fenlan sa pamilya Lee at huwag nang umuwi, kalokohan, kumukulog noon. Hindi narinig ng malinaw ng taga ko muna, ano po ba talaga ang sinabi niyo noon? Uulitin ko ngayon sa harap ninyong lahat. Ang sabi ko, hayaan muna si Fenlan na manatili sa Beijing. Huwag siyang matakot, dahil paparating na si inay para sunduin siya. Ngayong malinaw na ang lahat. Isama mo na si Fenlan. Teka. Wang Xiuying, ikaw. Direktora Wang, hindi naman po pwedeng magbago ang isip ninyo na gastos na namin ng pera para sa bigay kaya. Si Zhang Fenlan, sa pamilya Li siya isinilang, at sa pamilya Li rin siya mamamatay. Sa pamilya Li siya mamamatay. Tama. Nagpunta na ba kayo sa registry office para magpatala? Kung hindi, si Fenlan ay anak ko pa rin. Ibalik ninyo ang 400 yuan na bigay kaya. Ibalik ninyo ang 400 yuan na bigay kaya. Inay, paano nyo po nalaman na 400 ang bigay kaya? Ikaw ang nagsabi sa akin. Ako. Nakakulong lang ako sa bahay ng mga Lee. Paano po ako magkakaroon ng pagkakataong magsumbong kay inay? Direktor Lee, ang patakaran sa aming nayon ay kapag pumasok na sa bahay ng biyenan, bahagi na siya ng pamilya nila. Kung kukunin mo siya, sinisira mo ang aming mga patakaran. Tama, sinisira niya ang mga patakaran. Tama. Itinago ng inyong pamilya Lee na may epilepsy si Lee Mazi para lang mapikot ang anak ko na magpakasal sa kanya. Iyan pala ang patakaran ninyo, kaya pala totoo ang mga chismis, may epilepsy talaga si Lee Mazi. Buti na lang hindi ang anak ko ang napangasawa niya. Tanging ikaw lang ang nakakaalam na may epilepsy si Lee Mazi, ikaw ba ang nagsabi? Hindi sinabi ni Fenlan. Balak mo bang itago ito sa akin hanggang sa mamatay ako? Ano naman ngayon? Kahit may epilepsy si Lee Mazi, hindi naman siya mamamatay dahil doon ikaw. Hayop ka. Sinaktan mo ako. Sa ganyang kasuklam-suklam na salita, maliban na saktan kita. Wang Xiuying, pabalik-balik ang desisyon ng pamilya Zhang, malinaw na.
Minamaliit ninyo kaming mga ordinaryong mamamayan na walang kapangyarihan. Mga kababayan, kailangan ninyong maging makatarungan sa aming pamilya Lee. Kahit na may epilepsy si Lee Muzzy, tumatanggap sila ng bigay kaya tapos babawiin. Hindi talaga tama ang ginagawa ng pamilya Zhang. Inay, hindi niyo po maaaring sirain ang reputasyon ng pamilya Zhang dahil lang kay Zhang Mulan. Inay, bakit hindi niyo na lang? Huwag kang matakot. Ano man ang mangyari ngayon, iuuwi kita. Ako ang nag-aaproba ng pataba para sa mga kalapit na nayon ng pagpili ng pabrika ng pataba kung sino ang bibigyan. Ay hindi lang nakadepende sa kalagayan ng nayon, kundi kailangan ding suriin ang pag-uugali ng mga tao. Ngayon, nasaksihan ko ang kultura at mga patakaran ng inyong nayon ng Lee. Sa tingin ko, kailangan kong pag-isipang muli ang supply ng pataba para sa nayon ng Lee. Kung masama ang puso, hindi magiging maganda ang aanihin. Tia Sia, ang buong pamilya namin ay umaasa sa pataba para sa aming mga pananim. Humingi ka na ng tawad kay Direktora Wang. Oo nga, humingi ka ng tawad. Humingi ng tawad. Humingi ka na ng tawad. Janshi, kung walang pataba, mamamatay ang lahat ng ating pananim. Pakiusapan mo ang nanay mo. Pakiusapan mo ang nanay mo. Inay, huwag niyo naman silang pilitin gamit ang isyu ng pataba. Hoy, apelyido mo ay Zhang, hindi Lee. Wala kang pakialam sa kapakanan ng kapatid mo. Ipinagtatanggol mo pa ang iba. Inay, gusto ko ng asawa. Anak, asawa mo, hahanapan ka ulit ni inay. Halika rito, bumalik ka na ko, itong batang ito hahaha, anak, makinig ka. Sige na. Direktora Wang, hindi po namin kayo kayang kalabanin. Makinig ka, makinig ka. Direktora Wang. Paano na po ang bigay kaya ng aming pamilya? Kung sino ang tumanggap ng bigay kaya, siya ang hanapin ninyo. Inay, hindi ba't ako ang pinakamahal nyo? Hayaan nyo na lang si Fenlan na manatili sa pamilya Lee. Dati, bulag ako kaya ko kayo kinonsinti. Simula ngayon. Sino mang magtangkang mang-api kay Fenlan? Ako ang makakalaban niya. Inay. Paano na ang trabaho at ari-arian? Pag natuto na kayong magpakatao. Saka ninyo ako kausapin. Zhang Janshi, hindi ka pwedeng umalis. Zhang Janshi. Ibalik mo ang 400 yuan. Bilis. Ingay ng tagumpay. Kuya, bakit parang nagbago si inay? Hindi ba't nanalo siya sa huling gulo? Mukhang nagalit talaga si inay sa huling nangyari. Kailangan natin siyang kausapin ng maayos. Kung hindi, si Fenlan lang ang makikinabang. Ama, kailangan nating bumalik agad para mapilit si inay na paghatian na sa atin ang trabaho at ari-arian. Tara. Inay. Nakabalik na si kapatid, at wala na rin ang bigay kaya. Kailangan kong pakasalan si Asian at kailangan ko ng pera, bigyan niyo ako ng pera. Pati ba naman pag-aasawa mo, ako pa rin ang sisagot sa lahat. Ikaw ang mag-aasawa, hindi ako. Ang pamilyang Zhang ay kailangan kong ipagpatuloy ang lahi. Karapatan kong bigyan mo ako ng pera. Ikaw.
Kung gusto mong mag-asawa, magtrabaho ka para doon. Dalawang salita lang, walang pera. Inay, hindi nyo naman siguro iiwan ang lahat ng pera kay Zhang Fenlan, di ba? Hindi kami papayag ni kuya. Oo nga, babae si Fenlan kapag nag-asawa, sa ibang pamilya na siya mapupunta. Sa pagtanda nyo, hindi ba't sa amin kayong mga anak na lalaki aasa? Sa ugali ninyong iyan, umaasa pa ba kayong maaasahan ko kayo sa hinaharap? Fenlan, lumabas ka bibilhan ka ni inay ng magagandang damit. May magandang balita ako para sa iyo bukas na. Kuya, ang sinasabing magandang balita ni inay. Hindi kaya tungkol sa trabaho at ari-arian. Imposible. Sabi ni inay noon, sa akin pa rin daw nakasalalay ang pagpapatuloy ng pangalan ng pamilya. Imposibleng gawin niya iyon. Siguradong nalilito lang siya. Pagkatapos niyang matulog. Magiging maayos din ang lahat. Fenlan, inay, isasampay ko lang ang mga damit at magluluto na ako. Ay, Fenlan. May sasabihin si inay sa iyo. Inay. Hindi po kaya nagsisisi kayo na sinundo niyo ako pabalik? Kawawang bata, ang sinasabi ni inay ay, ibibigay ko sa iyo ang trabaho sa pabrika ng pataba. Hindi ba't para kay kuya ang trabahong iyon? Hindi siya karapat-dapat Fenlan, mamaya, mauna ka na sa pabrika at hintayin mo si inay. May aasikasuhin lang ako. Sige po. Tunog ng pagtawa. Hahaha, Direktora Wang, binabati kita. Halika, halika, Tia Wang. Dahan-dahan, dahan-dahan. Direktora Wang. Ginastos nyo ang isang buwang sahod para sa isang bisikleta, hindi po ba kayo nanghihinayang? Masyadong malayo ang pabrika ng pataba. Mas magiging madali ang pagpasok sa trabaho kung may sasakyan oo. Kapag may trabaho na si Fenlan, magkakaroon na siya ng tiwala sa sarili. Ay, boss, pakitingnan nito hindi dapat makalimutan. Kailangang itago ito ng maayos oo. Naghihintay pa sa akin ang pabrika para pumirma mauuna na ako. Sige, mag-iingat po kayo huwag nang hawakan, Tia Wang. Hahaha. Hoy, sa tingin mo, si Direktora Wang, kanino niya ibibigay ang trabaho? Siguradong hindi kay Zhang Fenlan. Iyang si Direktora Wang sa ating nayon. Kilalang kilala sa pagiging pabor sa mga lalaki. Maaga pa. Magpapalit ako ng cotton pad. Para mas komportable si Fenlan sa pag-upo. Shen. Bigyan mo pa ako ng 2 araw. Ipilitin kong makalakam ng 200 yuan para pakasalan ka. Hindi ako naniniwala iyan din ang sinabi mo noong nakaraan. Pero ano ang nangyari? Kahit ang 400 yuan na hawak mo na ay nawala pa. Huwag kang mag-alala. Siguradong magsisisi ang nanay ko sa loob ng 3 taon. Shen Hoy, panganay ng mga Zhang. Ang nanay mo ay nasa pabrika na. Para pirmahan ang kasunduan sa paglipat ng trabaho sa iyo. Bakit nandito ka pa? Ha? Ipinasa sa akin ng nanay ko ang trabaho. Hindi ba't ipinasa kay Zhang Fenlan? Imposible. Binilhan ka na nga niya ng bisikleta. Para daw gamitin mo sa pagpasok at pag-uwi. Paano naman niya ibibigay ang ganoong kaalagang trabaho kay Fenlan? Sabi ko na nga ba, nalilito lang ang nanay ko kahapon pinilit pa niyang iuwi ang pasaway na iyon, nagagalit lang siya. Shen, pumunta na tayo agad sa pabrika ng pataba. Pagkatapos kong pumirma, siguradong sa iyo na ako. Sige na nga. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Sige. Kailan pa sinabi ni Direktora Wang na ibibigay niya ang trabaho sa panganay?
Narinig ko lang kay Hizenhua. Hinati na ni Direktora Wang ang mana ang trabaho sa panganay. Ang ari-arian sa pangalawa. Ikaw ba si kapatid na Fenlan? Ako ang katulong ni Direktora Wang, si Liu Cheng. Sinabi ni Direktora Wang na samahan muna kita upang maging pamilyar sa pabrika ng pataba. Salamat sa abala, walang anuman. Kapag namana mo na ang trabaho, kailangan nating kunin agad ang ari-arian. Para mapaghatian na natin. Huwag kang mag-alala, may plano na ako. Zhang Fenlan. Kuya. Bakit kayo nandito? Hindi pa tapos ang issue natin noong nakaraan. Naglakas loob ka pang magpakita sa akin. Kayo naman ang may kasalanan. Alam ninyong impyerno sa pamilya Lee, pero itinulak nyo pa rin ako doon. Huwag mong kalimutan, ang pagpapakasal mo sa pamilya Lee ay kasunduan niya. Ako lang ang nagdagdag ng presyo sa huling sandali. Wala akong pakialam kung ano si inay noon, ang alam ko lang, si inay ang sumagip sa akin mula sa inyong pamilya. Talagang mataas na ang tingin mo sa sarili mo, baka sa susunod na mga araw, hahanapan ka ulit ni inay ng iba. Isang Chen Mazi, o Zhang Mazi. Hindi gagawin ni inay ang ganoong bagay. Maraming taon ng pabor si inay sa mga lalaki, paano siya magbabago ng ganoon kabilis? Sa tingin ko, nalinlang ka lang ng isang pansamantalang kilos ni inay. Darating ang araw na iiyak ka rin. Nag-iilusyon ka lang. Sino ang sumisira sa iyo? Hoy, anong klaseng pananalita yan? Kahit paano, kapatid mo si Fenlan, may karapatan ka bang magsalita? Umalis ka dyan. Kahit ano pa ang sabihin ninyo, wala na akong paniniwalaan ni isang salita. Naglalakas loob ka pang sumagot sa akin. Tunog ng pagsampal. Kuya. Mula pagkabata, sinasabi sa akin ni inay na ang panganay na kapatid ay parang ama. Na dapat kitang igalang at sundin ang iyong mga salita sa loob ng maraming taon, iyon ang lagi kong ginagawa. Pero ikaw. Sige. Kung gayon, ipapakasal kitang muli. Para mabawi ang 400 yuan na bigay, kaya, gagawin mo ba? Mula sa sandaling lumabas ako sa bahay ng mga Lee. Para sa akin, kayo ay mga estranghero na may kaugnayan lang sa dugo. Naglalakas loob ka pa ring sumagot sa akin, ha? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang nasusunod sa pamilyang Zhang. Pamilya kayo. Hindi ba pwedeng mag-usap ng maayos? Isa ka lang maliit na alalay ng nanay ko. Anong karapatan mong maging ama ko? Ang tungkulin ko ngayon ay sundin ang utos ni Direktora Wang na asikasuhin ng mabuti si kapatid na Fenlan. At siguraduhin hindi siya masasaktan. Tingnan mo, nagdagdag ako ng 2 pirasong bulak. Para kapag nagbibisikleta ka, hindi ka na mahihirapan. Mas malambot nga. Salamat Manong, magkano po? 20 sentimo, Manong. Nagmamadali akong umalis kanina, tiket lang ng bisikleta ang nadala ko. Naiwan ko ang pera sa bahay. Pwede po bang utangin muna? Ihahatid ko na lang po mamaya. Maliit lang po itong negosyo. Hindi po kami nagpapautang. Sige po, tatawagan ko na lang ang anak ko para magpadala ng pera. Sige po, tumawag na kayo. Salamat po.
Pinabantayan ka ni inay sa kanya. Ang ibig mong sabihin, binabantayan kami ni inay. Kung sino ang binabantayan, iyon ang hindi ko alam. Ah. Ngayon alam ko na kung bakit ayaw ni Fenlan na magpakasal kay Limazi. Dahil pala may relasyon sila ni Liu Cheng. Wala, huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Nako, kapatid na Fenlan, hindi sa pinangangaralan kita. Pero dalaga ka pa, hindi ka pa kasal, tapos gumagawa ka na ng ganitong bagay. Hindi ka ba nahihiya? Nako, Fenlan, mukha ka pa namang tahimik. Hindi ko akalain na may tinatago ka palang kalandian. Wala kaming anumang relasyon ni kapatid na Fenlan. Pumunta ako sa pabrika ng pataba ngayon para sa mahalagang bagay. Para makipagkita sa lalaki mo. Kuya Mulan. Kuya ka pa naman. Gumagawa ka ng kasinungalingan para saktan ng sarili mong kapatid. Naku po, kapatid dito, kapatid doon, napakatamis ng tawagan tapos sasabihing walang relasyon. Kailangan mong magsalita na may ebidensya. Napakalapit ninyo sa isa't isa, hindi ba tiyan na ang ebidensya? Ikaw. Kuya Yu Cheng, paumanhin po, nadamay ka pa. Sila ang nanggugulo. Wala kang kinalaman dito. Umalis ka dyan ah. Ah, kuya, ayos ka lang ba? Ayos lang. Uupo lang ako sandali. Napakaselan mo sa kanya, ha? Tapos sasabihing wala kayong ginagawa. Huwag kang magkunwaring inosente dyan. Sinasabi ko sa inyo, kung magpapatuloy kayo sa panggugulo. Tatawag ako ng pulis, at walang sino man sa inyo ang makakaligtas, tawag-tawag. Tingnan natin kung huhulihin ng pulis kayong dalawang makasalanan. O ako, ang magiging direktor ng pabrika ng pataba. Sino ang nagsabing ikaw ang magiging direktor ng pabrika? Ibinigay na sa akin ni inay ang trabaho. Ang posisyon ng direktor ng pabrika ng pataba ay walang kinalaman sa iyo kahit isang sentimo. Ikaw, karapat-dapat ka bang pumalit kay inay? Hindi kaya't ginamit mo ang katawan mo para suhulan ng mga lider ng pabrika at ipasa ang sisi kay inay. Hindi ka man lang tumingin sa salamin para makita kung ano kang klaseng tao. Naglalakas loob ka pang maging direktor ng pabrika ng pataba. Talagang nag-iilusyon ka. Si inay mismo ang nagsabi hindi ako nagsisinungaling, pati pakikipagrelasyon sa lalaki ginagawa mo. Ang pagsisinungaling pa kaya ang hindi mo magawa. Tatawagin ko si inay ngayon. Para sabihin niya sa inyo na hindi ako nagsisinungaling. Kahit natawagin mo pa siya, sa akin pa rin ang trabaho sa pabrika ng pataba. Huwag kang umasa na hindi ka mabibigo, at hindi mo matanggap ang katotohanan, at bigla ka nalang himatayin. Hoy, boss. Tatawagan ko lang po ang anak ko para magpadala ng pera. Sige, tawag lang. Salamat po. Bakit hindi sinasagot ni Fenlan ang tawag? Matagal ka nang tinalikuran ni inay, akala mo ba talaga ibibigay niya sa iyo ang trabaho sa pabrika ng pataba? Oo nga. Maaaring ayaw ni Direktora Wang na ipakasal ka sa anak niya. Pero imposibleng ibigay sa iyo ang trabaho. Babae ka lang. Walang silbi. Tama ang sinabi ng hipag ko. Bukod pa riyan, hindi ka naman talaga gusto ni inay. At saka may kalaguyo ka pa sa labas. Hindi kaya. Niloloko lang ako ni inay. Hindi kaya, dinala siya ni Liu Cheng para libutin ang pabrika kaya walang tao sa opisina. Salamat, boss.
Nandito na. Manong, uwi muna ako para kumuha ng pera. Babalik ako mamaya para kunin ang bisikleta. Sige, umuwi ka muna, babantayan ko ang bisikleta mo. Salamat, salamat. Aalis ka pa. Bitawan mo anong ginagawa nyo. Nagmamadali kang dalhin ang kalaguyo mo. Gusto mo bang malaman ng buong nayon na may anak na kaiyahiya ang pamilya Zhang na tulad mo? Kung totoong gagawin kang direktor ni inay, mapapahiya ang buong pamilya Zhang kayo ang may makitid na pag-iisip. Wala akong ginawang anumang labag sa moralidad. Sino ang maniniwala? Nag-aaway na ang mga anak. Nasaan na ba si Direktora Wang? Bakit wala pa siya? Anong ginagawa ninyo? Hindi sumusunod ang kapatid ko. Bilang kuya, kailangan ko siyang turuan ng leksyon hindi. Hindi ka ba naniniwala na ako ang magiging direktor ng pabrika? Ang dalawang tiyahing ito ang aking mga saksi. Tiyahin, ano po ba talaga ang sinabi ni inay sa inyo? Personal na pumunta si Direktora Wang sa tindahan ng gobyerno para ibili ng bisikleta ang kuya mo. Hindi ba't regalo iyon para sa bago niyang trabaho? Ano pa ba iyon? Dahil lang bumili ng bisikleta, sa kanya na ang trabaho. Sino ba ang hindi nakakaalam na sa pamilya ninyo, ang magagandang bagay ay ipinapasa lang sa lalaki, hindi sa babae? Zhang Feng. Ngayon alam na ng lahat ang posisyon mo sa pamilya Zhang. Hindi mo pa rin ba nakikita ang katotohanan at niloloko ang sarili? Tatawagin ko si inay ngayon din. Para linawin sa inyo ang lahat. Hindi ko alam kung nakapirma na si Fenlan. Sana magustuhan ni Fenlan ang unang regalong ito mula sa akin. Tatawagin ko si inay ngayon din. Para sabihin niya sa inyo ang totoo. Ingay. Zhang Fenlan. Inaasahan mo pa bang ililigtas ka ng nanay mo tulad ng dati? Huwag ka nang mangarap. Hindi mo ba nakikita ang posisyon mo? Maasa ka pang ipapasa sa iyo ni inay ang posisyong ito. Karapat-dapat ka ba? Ano, hindi ka pa rin makapaniwala? Talagang ang pinanganak kang walang hiya. Nako. Hindi na ako naglalakas loob na pumasok sa bahay ng mga Zhang ngayon. Natatakot akong sanjitin mo ako, hipag. Nako, paano ko ito kakayanin, Zhang Fenglan? Dahil lang sa pagpapakasal sa'yo, Mazi. Hindi niya na mapakasalan si Ejiao. Tapos may gana ka pang sanjitin siya ngayon. Oo nga, kung may hindi nakakaalam, aakalain nilang pinalitan mo na si nanay bilang direktor ng planta. Hindi mo naman sinabi yan. Siya ang nagsabi ng lahat ng iyan. Tigilan mo yan. Sinira mong lahat ang magagandang bagay para sa akin. Nagmamaang-maangan ka pa rin ngayon. At nagkukunwari ka pang malapit kayo ni nanay. Papatayin kita ngayon. Huwag kang kumilos. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Para malaman mo na huwag mong pagnasaan ang hindi para sayo. Tigil-tigilan nyo yan. Huwag kang makialam, kung hindi, idadamay kita. Hindi mo na kaya? Di ba gusto mong maging direktor ng fertilizer plant? Hindi ko na kaya. Nung direktor. HMPH, sige. Hindi na makayanin pero hindi pa rin nagmamakaawa, matapang ka talaga. Kung ganun, huwag mo akong sisihin. Anong gagawin mo? Janshi,
Kahit gaano pa kalaki ang alitan ninyo, magpamilya pa rin kayo, bakit kayo naglalabasan ng patalim? Kung kakalat to, kaiyahiya ay, huwag na tayong makisali, baka pa tayo masaksak. Malas natin Tero na, alis. Ang taong maglakas loob na agawin ang sa akin. Dapat magbayad. Bitawan mo si Fenglan. Tigil, ibaba mo yan. Nay Fenglan. Bilisan mo, tumayo ka, Nay. Fenglan, okay ka lang ba? Ikaw, anong ginagawa mo? Kapatid mo ako. Nagawa mong gumamit ng patalim sa kanya. Nay. Pinagnanasaan niya ang trabaho sa fertilizer plant, na dapat ay para sa akin. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Pinalaki kitang kuya, pero inaapi mo ang sarili mong kapatid na parang hindi tao. Kaya bibigyan kita ng kaunting leksyon. Nay. Pinagnanasaan ni Zhang Fenglan ang hindi dapat sa kanya. Sinabi mo noon na ibibigay mo sa akin ang trabaho sa fertilizer plant, bakit mo ibibigay sa kanya? Tama, ang trabaho sa fertilizer plant ay para talaga kay Fenglan. Ano? Huwag kang matakot, nandito si nanay para sa'yo. Ah, Nay. Ano ba talagang nangyari? Sinabi ni kuya na ibinigay mo raw sa kanya ang trabaho. Huwag kang mag-alala. Sinabi ni nanay na kung para sa'yo ang trabaho, sa'yo talaga mapupunta. Tumayo ka sa likod ko. Hindi ka naman ganyan dati, bakit mo pa rin siya pinagtatanggol? Sa tingin ko, lalo kang nagiging pasaway ikaw. Nay. Kasalanan ni Zhang Fenglan. Bakit mo ako sinasaktan? Anong ginawang masama ni Fenglan? May relasyon siya sa apprentice mo. At inaagaw niya pa ang trabaho ko. Siya ang dapat bugbugin. Buti nga hindi siya napatay. Nay. Wala kaming anumang relasyon ni Kuya Liu Cheng. Direktor Wang, sinunod ko lang po ang utos ninyo na asikasuhin si Fenglan. Ngayon lang kami unang nagkita. Huwag kang mag-alala, naniniwala ako sa'yo. Zhang Jianxi, sabihin mo mismo. Kailan ko sinabi na ibibigay ko sa'yo ang trabaho? Ang trabahong ito sa fertilizer plant. Ang taong gusto kong pagbigyan ay si Fenglan, noon pa man. Kanina, sinabi ng dalawang boss na bumili sila ng bisikleta. Para gamitin ko raw sa paglipat ko ng trabaho sa planta. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Itong bisikletang ito ay regalo ko para kay Fenglan sa kanyang pagpasok sa fertilizer plant. Wala itong kinalaman sa'yo. Saan ba ako nagkamali? Para tratuhin mo ako ng ganito. Dati, masyado akong nagpauto. Pinaikot-ikot ninyo akong magkapatid. Ngayon, gusto nyo na namang ulitin ang dati ninyong gimmick. Managinip kayo. Maging matalino ka. Kung hindi mo makukuha ang kalahati ng mana, hindi talaga papayag ang mga magulang ko na magpakasal tayo. Ikaw na ang bahala, Shen, HMPH. Xiong. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang trabaho, itatakwil na kita bilang ina. Huwag ka nang umasang pakikialaman ko pa ang pamilya. Akala mo ba matatakot mo ako sa ganyan? Hindi magbabago ang desisyon ko. Mas magaling si Fenglan kaysa sayo. Karapat-dapat siya sa posisyon bilang direktor ng fertilizer plant. Anong giuma ang ipinakain mo kay nanay? Bakit siya naging ganito?
Wala akong ginawang anuman. Ang paulit-ulit ninyong mga ginawa ang sumakit sa puso ni nanay. Sa loob ng maraming taon. Tuwing nakikita kami ni kuya, laging nakangiting bumabati si nanay. Ang pagbabago niya ngayon ay siguradong may kinalaman sa'yo. Si Zhang Fulay ay isang tahimik at duwag. Kailan pa siya naging ganito katapang? Nay. Kung ibibigay mo ang trabaho kay Zhang Fulay ngayon, para mo na ring ibinigay sa isang tagalabas. Ang magpapatuloy ng lahi ng mga Zhang. Kung hindi mo ibibigay sa akin, magwawakas na ang pamilyang Zhang. Kung ganoon, hayaang maglaho ang lahi ng mga Zhang. Huwag mong gamitin sa akin ang usaping lahi, wala itong epekto. Anong sabi mo, Nay, paano ka? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ngayon, pati lahi ng mga Zhang ay ayaw mo na, tama ba? Dahil gusto mo nang kumalas sa pamilyang Zhang. Malis ka na agad, huwag ka nang magpakita sa akin. Anong sabi mo? Anong ginagawa ninyo? Ang ingay-ingay ninyo, hindi ninyo tinitingnan kung nasaan tayo. Manager Shu. Pasensya na po. Napahiya po kayo. Direktor Wang. HMM. Ito po ang transfer form na hinihingi ninyo. Salamat po, Manager. Pipirmahan ko na po ngayon. Nay. Talaga bang sa akin niyo ibibigay ang trabaho? Oo naman. Pirmahan mo na. Huwag mo na siyang tingnan. Hindi siya karapat-dapat. Gusto kong ibigay sa iyo ang trabahong ito. Salamat, Nay. Hoy, Zhang Jianxi. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Pigilan mo siya. Hindi mo pwedeng pirmahan yan akin ang trabaho. Mabika. Ayoko. Anong ginagawa ninyo? Bumangon ka. Manager, napirmahan na po. Sige. Zhang Fenglan, mula ngayon, ikaw na ang bagong Direktor Gene ng aming fertilizer plant. Jianxi, ikaw na walang kwentang nilalang huwag na tayong magkita pa. HMPH. Fenglan, mula ngayon, kailangan mong pamunuan ng maayos ang ating fertilizer plant para masumunlad pa ito. Manager Shu, huwag po kayong mag-alala, magpupursige po ako at hindi ko bibigwin ang inaasahan ng lahat. Sige Direktor Wang, mauna na ako. Sige. Ito hahaha. Ang nangyari ngayon ay hindi mo dapat isisi sa iba. Lahat ng ito ay kagagawan mo. Naibigay mo na ang trabaho kay Fenglan. Paano ang mana? Ang mana, dapat sa akin, di ba? Ngayon ko i-aanunsyo na ibibigay ang mana kay Fenglan. Sa ugali ni na Jianxi at Jianxing. Baka. May gawin na namang masama ang mga yun. Nay. Hindi kaya balak mo talagang ipamana lahat kay Zhang Fenglan. Sa loob ng maraming taon, buong puso kaming naglingkod ni Kuya. Bakit sa huli, siya ang makikinabang ng lahat? Zhang Jianxing, hindi pa tayo tapos sa pambubuli mo kay Fenglan kanina. At nagmamadali ka pang magtanong tungkol sa mana. Sa tingin ko, sa mga taon na nandito ka sa tabi ko. Hindi talaga pagiging makaina ang pakay mo. Pera ko lang ang habol mo. Ako. Tungkol sa mana, may sarili akong plano.
Fenglan, umuwi na tayo kay nanay para ipagdiwang ang bago mong posisyon. Liu Cheng, salamat sa iyo ngayon umuwi na rin kayo ng iyong guro. Kailangan ninyong magpalakas. Sige, salamat guro, tara na. Kahit wala ang posisyon, pakakasalan ko pa rin si Asian. Bahala ka sa gusto mong gawin. Wala na itong kinalaman sa akin. At ikaw, kung hindi ka hihingi ng tawad kay Fenglan ngayon, gaya ng kuya mo, huwag ka nang babalik sa bahay ng mga Zhang. At ikaw, kung hindi ka hihingi ng tawad kay Fenglan ngayon, gaya ng kuya mo, huwag ka nang babalik sa bahay ng mga Zhang. Ako, ang mga passbook sa kahon na ito ang buong yaman ng ating pamilya. Ngayon, ipinagkakatiwala ko na ito sa'yo. Salamat, Nay, mula ngayon, aalagaan ko po kayo ng mabuti. Teka, sandali. Nay, baka pwedeng sa akin na rin ang susi. Ang susi, sa akin muna. Bago ko buksan, kailangan ko munang ilipat ang trabaho sa kuya mo. Kung hindi, masasaktan ng kuya mo. Dapat pantay ang pagtingin, di ba? Sige po, masusunod po kayo. Tago mo ng mabuti. Kunin ko muna ang mana bago umalis sa bahay ng mga Zhang. Fenglan, nitong mga araw na ito, hindi tama ang takbo ng isip ng pangalawa mong kuya, nagkamali ako, kaya humihingi ako ng tawad. Talaga bang alam mong nagkamali ka? Nangangako ako, alam ko talagang nagkamali ako. Fenglan, anong masasabi mo? Nay, sa inyo po ako masusunod kuya. Sana totoo na ang pagbabago mo. Dahil wala namang tutol si Fenglan. Siyempre, wala rin akong tutol. Fenglan. Umuwi na tayo kay nanay. Okay lang, Bianan. Okay lang. Heto na ang huling ulam. Nay. Nagmamadaling umalis si kuya kanina. May importante ba siyang gagawin sa buhay na ito? Kami ni Fenglan ang sandalan ng isa't isa. Huwag kang mag-alala, pabayaan mo na siya. Fenglan, ito ang paborito mong steamed pork with rice flour noong bata ka. Tikman mo kung hindi ba nagbago ang luto ni nanay. Masarap katulad ng lasa noong bata ako. Kung ganoon, palaging lulutuin ito ni nanay para sa'yo. Sige. Kuya Liu Cheng, ikaw rin. Salamat sa paulit-ulit mong pagtulong sa akin ngayon. Dapat lang yun. Dapat lang yun. Ay, ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, guro, lagi mo akong tinutulungan sa fertilizer plant. Ang pagtulong ko kay Fenglan, dapat lang yun. Liu Cheng. Naaalala ko, 24 ka pa lang ngayong taon, di ba? Ah, bakit po, guro? Wala, kumain ka na. Sige. Kung makahanap ako ng mabuting asawa para kay Fenglan. Kahit mawala na ako sa hinaharap. May magpoprotekta pa rin sa kanya. Liu Cheng, sa makalawa, magdadaos ako ng salo-salo para sa kaarawan ko sa fertilizer plant. Sabihan mo ang lahat ng empleyado na pumunta. Ituring na rin nating retirement party ko. Sige po, sa araw na ito. Ipapaalam ko sa buong baryo kung gaano kahalaga si Fenglan sa puso ko. Ay, Asian. Pwede bang huwag mo akong iwan? Hindi ko kayang mawala ka.
Tingnan mo, wala ka ng kahit ano ngayon, paano mo ako bibigyan ng kaligayahan? Sige na, umalis ka na. Ayoko nang makita ka pa. Shen, ang tagal na ng relasyon natin, hindi mo naman pwedeng basta nalang itapon yun. Tingnan mo nga. Ang pag-ibig ba nakakain? Tingnan mo, kahit trabaho hindi mo makuha. Paano mo ako bibigyan ng kaligayahan? Hoy, Chen Xinhoy. Anong dala mo, kuya, hipag? Hipag. Nakita ko na lahat. Anong dala mo? Ako ang kuya mo. Kung may ililihim ka sa akin, huwag ka nang umasang poprotektahan kita. Labas mo yan. Ah, heto. Ang passbook ng pamilya. Nasa nanay ang susi, bobo. Walang susi, hindi ba pwedeng gumamit ng bato? Nasaan ang passbook? Naalala ko, nasa kahon yun. Siguradong si Fenglan, ang babaeng yun, pinakuha na niya kay nanay ang passbook. Masyadong sakim si Zhang Fenglan, inagaw na niya ang trabaho, ngayon pati mana gusto pa niyang agawin. Kuya, anong gagawin natin? Ano? Sige, bukas kukuha ako ng peking bulaklak. Hoy, ideya ko yan, ha? Pag nakuha mo ang mana, tandaan mong bigyan mo ako. Sige, mas mabuti na to kaysa mapunta pa kay Zhang Fenglan. Janshi. Kung makukuha mo ang kalahati ng mana. Pag-iisipan kong magpakasal sa'yo. Talaga, 3 taon mula ngayon, engagement party na natin. Halika kumain at uminom kayo ng maayos, sige, umupo kayo kung saan nyo gusto. Nako. Manager Shu, congratulations hahahay, congrats halika, upo, bilis upo. Xiu Ying, double celebration ito para sa your retirement at kaarawan pa, congratulations. Kumain at uminom kayo ng maayos, sige, upo. Direktor Wang. Naglingkod ka sa aming fertilizer plant ng buong katapatan sa loob ng 40 taon. At ang kita, taon-taon tumataas. Ngayon, ipinasa mo pa kay Fenglan ng iyong posisyon, napakalaking kontribusyon. Ito ay munting regalo mula sa pamunuan at sa akin. Tanggapin mo, hahaha, salamat sa'yo, Manager Shu, hahaha. Fenglan, kailangan kong hilingin sa'yo na alagaan mo siya ng mabuti. Siguradong magagawa niya yan, hahaha. Upo. Sige, upo, asikasuhin mo na, hahaha. Ngayon ang ika-60 kaarawan ko, ni Wang Xiuying. Ito rin ang aking retirement party. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Ngayon, mayroon akong mahalagang bagay na iaanunsyo sa inyong lahat. Plano kong ipamana ang ari-arian ng pamilyang Zangnay. Ngayon po ang inyong ika-60 kaarawan. Naway magkaroon kayo ng mahabang buhay at kaligayahan. Anong ginagawa mo rito? Ngayon po ang inyong ika-60 kaarawan, bilang anak, dapat po akong narito. Ito po ay para sa inyo, espesyal kong binili mula pa sa syudad, isang wild ginseng. Tama, tingnan nyo kung gaano kamahal ni Janshi kayo. Nagdala ng peking gamit para magkunwaring mabuting anak. Tingnan natin kung anong panloloko ang gagawin mo. Ang wild ginseng na yan, baka katumbas na ng kalahating taon mong sahod. Dapat lang po kayong alagaan kahit gaano kamahal, sulit po. Mga kababayan, hindi ba tama ang sinasabi ko? Naaalala ko pa 3 araw na ang nakalipas. Nag-iingay ka pa na gusto mo nang itakwil ako. Kasalanan ko po ang nangyari noon.
humingi ako ng tawad sa inyo at kay Fenglan. Zhenxing, ano pang tinitingin-tingin mo? Halika, bigyan natin ng alak si nanay. Ipakita natin sa lahat ang aking sinseridad, sige. Nay, huwag niyo akong sisihin sa pagiging malupit. Kailangan kong makuha ang mana. Nay, inumin niyo po itong baso. At magiging masaya na ulit tayong pamilya. Nay, humingi na ng tawad si kuya, pagbigyan niyo na po siya. Walang alitang hindi naayos sa mag-ina. Kuya, si Zhanxi ang panganay, dapat lang na sa kanya lahat mapunta. Mga kababayan, tama ba ako? Oo nga, Xiu Ying. Ang alak na iniaalok ng anak mo, paano mo tatanggihan? Tama, dapat inumin. Ako na ang iinom para kay nanay. Bawal kang uminom. Nay. Zhang Zhanxi. Zhang Zhenxing, kayo ang aking mga tunay na anak. Kung sa buhay na ito ay tunay kayong magsisisi. Kahit hindi ko ibigay sa inyo ang trabaho at mana, maaari kung hindi kayo tuluyang itakwil. Pero kung magpapatuloy kayo sa inyong kamalian, huwag niyo akong sisihin kung magiging malupit ako. Ininom ko na ang alak. Ngayon, titingnan ko kung paano kayo kikilos. Nay, ano pong sinasabi niyo? Bilang mga anak, dapat kaming kumilos ng maayos. Oo nga, oo nga. Ngayon, dumako na tayo sa mahalagang paksa. Ang iaanunsyo ko ngayon ay, plano kong ipamana ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Zhang. Kay Fenglan. Gaya ng inaasahan, matandang babae. Buti na lang naghanda ako. Kung hindi, wala akong makukuha. Zhang Fenglan. Ngayon, sisiguraduhin kong hindi mo makukuha ang mana, tulad ng trabaho. Parang sumikat ang araw sa kanluran. Bakit biglang ipinamana kay Fenglan? Oo nga, noon, parang hindi naman ganoon kagusto ni Wang Xiuying si Fenglan. Nay, hindi ko po ito matatanggap. Kaya ko pong buhayin ang sarili ko sa trabaho ko. Ang mana ay pinaghirapan ninyo ni tatay, hindi ko po ito matatanggap. Kapag natanggap mo ang mana, panatag na si nanay. Gusto ni nanay na malaman nila kung gaano kakahalaga sa akin ngayon. Ang desisyon ni nanay ay hindi na magbabago. Kailangan ko ba ng pahintulot mo para sa aking ari-arian? Ikaw ang panganay na anak ng Zhang. Mayroon din akong parte sa mana. Nay, kami ni kuya ay naghirap para sa pamilya, bakit paboritismo pa rin? Huwag kang magkunwari. Ngayon, ang mana ay nasa aming mga kamay. Mayroon ka pa bang karapatan na manirahan sa amin? Kainin mo na yung kaning baboy mo. Mamatay ka sa gutom. Kami pa ang mag-aasikaso ng bangkay mo. Ha ha ha, tara na. Ano ba ang naiaambag mo sa pamilyang ito? Lahat kayo ay makasarili. Puro sariling kapakanan lang ang iniisip. At ngayon, paghahati-hatian pa ang mana. Hindi ka ba makasarili ngayon? Lahat ng magagandang bagay ay ibinigay mo kay Fenglan. Binaliwala mo ba kaming magkapatid? Kuya. Itanong mo sa iyong konsensya. Hindi ka ba nakukonsensya? Zhang Fenglan, huwag kang magkunwari na inosente ka pa. Kung hindi ka nagsumbong kay inay, gagawin niya ba ito? Sa tingin ko, ginayuma mo si inay. Ginawa ko lang ang tungkulin ko bilang anak, wala nang iba. Si inay, mula pagkabata, ay laging nakangiti sa amin ni kuya. Ngayon, napakabuti niya sa'yo, sinong maniniwala na wala kang ginawa.
Kayong dalawa, para sa mana. Kung ano-ano na lang ang sinasabi ninyo. Ako, si Zhang Jianxi, ay hindi nagsasalita labag sa aking konsensya. Kailangan mo ring maging makatarungan. Kawawa naman ang pamilya Zhu, nagpakahirap, pero ipinamana mo lahat sa kapatid mong babae. Sabihin nyo nga, makatarungan ba iyon? Tama, siya ay babae at mag-aasawa rin balang araw. Ngayon, kung ibibigay sa kanya ang mana, hindi ba't parang ipinamimigay na rin sa iba? Mukhang may punto ka riyan. Ang ari-arian ng pamilya ay dapat sa anak na lalaki mapunta. Oo nga, Xiuying, hindi ba't medyo padalos-dalos ang desisyon mo? Hanggang kailan pa kayo magpapanggap na dalawa? Ibinigay ko kay Jiacheng dahil siya ay mabait, masunurin, at karapat-dapat. Maliban sa panluloko sa akin at pananakit kay Fenglan, ano pa ang alam ninyo? Hindi ba't si Zhang Fenglan ang pumayag na tulungan kang mangurakot? Hindi ako pumayag. Anong sabi mo? Ginoong Zhang. Ang pangungurakot ay hindi maliit na bagay. Kailangan mo ng ebidensya. Ito, ebidensya ba ang kailangan ninyo? Sino ang may ebidensya? Mga pangyayari sa nakaraan. Nay. Gusto kong kumuha ng pataba sa planta ng pataba. Bibilhin ko sa pamilya ng kapatid mo. Kapag kumita ka, ibibili kita ng bagong damit. Kapag nalaman ito, mawawalan ako ng trabaho, Nay. Nakikiusap ako sa'yo, ngayon lang. Hindi pwede, Nay. Nakikiusap ako, kailangan ko pang mag-asawa. Para magkaroon ka ng malusog na apo. Nakikiusap ako, Nay. Ngayon lang. Wala nang pag-asa ang dalawang walang utang na loob na ito. Hindi na dapat ako umasa pa. Direktor Shu, sulat kamay nga po ng nanay ko yan. Noon, kapag nag-iimbentaryo ng pataba ang pabrika, laging may kulang. At hindi namin malaman ang dahilan. Dahil ikaw ang pasimuno sa likod ng lahat ngayon, isinama mo pa si Fenglan. Para samahan ka sa iyong mga kalokohan. Direktor Shu. Ang nanay ko ay tapat na nagtrabaho sa planta ng pataba sa loob ng 40 taon. Paano siya mangungurakot para lang sa kaunting pera? Sinong mayaman? Hindi ba't ipinagbili ka ni inay sa halagang 200 yuan? Direktor Wang. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi ko akalain na ang mukhang matuwid na si Direktor Wang ay gagawa ng ganitong bagay. Tunay ngang hindi mo makikilala ang tunay na pagkatao ng isang tao. Direktor Shu. Iimbestigahan ko ang bagay na ito ng makatarungan. Gusto ko munang ayusin ang problema sa pamilya. Ang bagay na ito ay hindi rin maliit na usapin. Kailangan ko rin ng panahon para mag-imbestiga. Pero ang tungkol kay Direktor Fenglan, hayaan mo na muna. Direktor Wang. Halika sandali. Direktor Wang. Ang iyong kontribusyon sa ating pabrika ay kitang-kita. Ang bagay na ito ay hindi naman gaanong kalaki. Pero kailangan kong magbigay ng paliwanag sa lahat. Direktor Luo. Ang pinakamalaking problema ngayon ay ang iyong sariling pamilya. Kailangan mong ayusin ito ng maayos. Tandang Jin, anong ginagawa mo? Bigyan mo ako ng isa. Aitatira ko siya. Salamat, Ministro. Magaling ang plano mo, kuya. Ngayon, wala nang posisyon si Zhang Fenglan bilang direktor.
Kuya. Ang trabaho at mana ay maaari nating pag-usapan ng masinsinan. Pero bakit kailangan mong sirain ang reputasyon ni inay ng ganito? Huwag kang magkunwari na mabait ka rito, akala mo ba napakabuti mong tao? Isipin ninyo, kung walang ginawa si Zhang Fenglan sa nanay ko, bakit bigla siyang naging napakabait sa kanya? Ano kaya ang binabalak ni Jin Sheng? Kinuha mo si Fenglan mula sa pamilya Li. Tapos ibinigay mo sa kanya ang trabaho. Ngayon, ibibigay mo pa sa kanya ang mana. Ulit-ulit na pag-isipan. Ang tanging nakikinabang ay iisa lang, at iyon ay si Zhang Fenglan. Ito ay sarili kong desisyon. Walang kinalaman si Fenglan. Huwag kang magsalita ng kalokohan dito. Kung hindi ka binigyan ni Zhang Fenglan ng gamot pampabaliw, bakit ka magiging sobrang pabor sa kanya? Paano ko naman bibigyan ng gamot si inay? Kuya, huwag kang magbintang dito, si Fenglan ay tapat na tao. Huwag kayong magsalita ng kasinungalingan. Kailangan ninyo ng ebidensya, kaming mag-asawa ang testigo. Ang mga desisyon ng nanay ko nitong mga nakaraang araw ay dahil may nagbigay sa kanya ng gamot. Kaya't wala siya sa tamang pag-iisip nang sabihin niya ang mga iyon. Oo nga. Ako ang testigo kamakailan, madalas kong marinig si Wang Yuan na nagsasalita ng kung ano-ano. At ang kanyang kilos ay napakakakaiba. Oo nga, ang kilos ni Wang Xiuying kamakailan ay talagang nagbago. Lahat ng kilos niya ay may pagkakakaiba. Karaniwan, mukha siyang matapat. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Hindi natin masasabi. Hindi ako nagbigay ng gamot, at hindi rin nalilito ang nanay ko. Sila ang nagsisinungaling. Kayong dalawang suwail na anak. Talagang wala na kayong konsensya. Masama ang pakiramdam ng nanay ko ngayon. Inaatake na naman siya ng kanyang sakit. Ang gamot ay, kapatid, anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba nagagalit? Hay, tama nga ang sinabi ni Janshi. Itong si Fenglan, napakasama ng puso. Zhang Fenglan. Umepekto na ang gamot na ibinigay mo kay inay, ano pa ang itinatanggi mo? Nasaan ang doktor ng baryo? Nasaan siya? Hahanapin ko ang doktor ng baryo. Ganito na ang kalagayan ni inay, gusto mo pa siyang dalhin sa ibang lugar para apihin. Huwag kang umasa. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ganito na ang kalagayan ni inay. Gusto mo pa siyang iwan sa tabi mo. Tumabi ka, inay. Saan ko dadalhin si inay? Bakit hindi pa rin sumusuko si inay? Kailangan mo pa bang bigyan ng gamot pampabaliw ang nanay mo? Sinabi ko nang hindi ako nagbigay ng gamot sa mga naririto, may maniniwala ba? Hindi pwedeng mapunta si inay kina kuya, paano ko mapapatunayan ang aking pagiging inosente? Kuya, ang talino mo. Alam mong soundproof ang broadcast room na ito, kaya walang makakarinig sa matandang iyon na nagsasalita mag-isa. Anong soundproof ang broadcast room? Ito ang pinakamagandang lugar para mag-interoga ng mga kriminal. Ang sarap talagang maghamang sa broadcast room ng planta ng pataba. Soundproof, kaya kahit kumanta ka sa loob, hindi maririnig sa labas. Kahit na mag-interoga ng mga kriminal, walang makakapansin. Ganon ba kalakas ng loob ang matandang iyon sa broadcast room? Kuya, hindi kaya sinasadya ng matandang iyon na ay parinig sa'yo? Akala mo ba manghuhula siya? Paano niya malalaman na ikukulong natin siya? Ang matandang iyon, siguradong madalas na nambubuli ng mga empleyado ng planta ng pataba dito. Oo. Hoy, gising. Alam niyo ba ang kahihinatnan ng ginagawa ninyo?
Ibigay mo ang passbook at palalayain ka namin. Huwag kang umasa. Mamatay na ako, hinding-hindi ko ibibigay kayong dalawang hayop, sana pala hinayaan kong gahasain mo si Dao Fenglan noon. Para wala nang ganitong gulo ngayon. Subukan mo. Tingnan mo kung paano ilalantad ng diwatang si Jin ang tunay na kulay mo bilang isang suwail na anak. Hindi ba't gusto nyo lang ang passbook? Ibibigay ko sa inyo. Ganoon na lang kadali kang pumayag. Kalagan nyo muna ako. Ibibigay ko sa inyo ang passbook. Sandali. Kuya, ibibigay na sa atin ni inay ang passbook, ano pang hinihintay natin? Hindi kaya iniisip mong tumakas kapag nakawala ka na. Kapatid, dalawang malalaking lalaki kami rito. Sa kalagayan kong ito, makakatakas pa ba ako? Kuya, malapit na nating makuha ang passbook, huwag ka nang mag-atubili, kalagan na natin siya. Zhang Jianxi, Zhang Zhenxing, hindi ko na kayo bibigyan ng isa pang pagkakataon. Ininom ko ang alak. He Zhenhua, kayo ang naglagay ng gamot sa alak, hindi ba? Ano namang problema kung sabihin sa'yo ng anak mo? Wala kang problema, huwag kang magsalita ng kung ano-ano, sabi nyo. Ako ang nagbigay ng gamot sa nanay ko. Ano ang ebidensya ninyo? Nahimatay ang nanay mo, hindi ba't iyon na ang pinakamagandang ebidensya? Nahimatay ang nanay ko, dadalhin ko siya sa doktor ng baryo, bakit nyo ako pinigilan? Kung ako ang nagbigay ng gamot, hindi ba dapat matakot ako na malaman ng doktor ng baryo? Paano ko malalaman kung ano ang masama mong balak? Wala kayong ebidensya, pero kung ano-ano ang ibinibintang nyo sa akin at sa pilitan nyo pang kinuha ang nanay ko, magsalita ka ng may paggalang sa akin. Hipag mo ako. Anong ginagawa mo? Kung maglalakas loob kang hawakan ulit si Fenglan, huwag mo akong sisisihin kung hindi ako magiging magalang. Noong nakaraan, hindi mo pa inaamin, ngayon, sobrang higpit mo nang nagbabantay. Kahit napakasalan mo siya sa hinaharap, kailangan mo pa ring tawagin akong hipag, hindi ba? Sabi ni Fenglan hindi. Kung sinabi niyang hindi, edi hindi. Sige, Zhang Fenglan, ang galing mo talagang manlinlang ng tao, ang passbook, ibibigay ko sa'yo. Hindi ba tunog ng pyramid scheme yan? Bakit naririnig mula sa broadcast? Ang passbook, maibibigay ko sa iyo. Tay, anong kalokohan na naman ang ginagawa mo? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ko ibibigay ang mana at trabaho kay Fenglan? Dahil paborito mo siya, nasa puso mo lang ang anak mong babae. Hindi mo ako itinuring na anak. Hindi ba ako naging mabuti sa'yo? Para makapag-asawa ka. Handa akong magretiro ng maaga para lang sa'yo. Nay, huwag ka nang magpanggap. Huwag mong sabihing nag-hunger strike ka. Kahit na mag-hunger strike ka pa. Sinundo ka ni Lola pabalik. Tama. Nay, ibinigay mo ang trabaho kay kuya. Ano pang karapatan mong tumira kasama namin? Nay, huwag po kayong magalit. Dahil karapat-dapat ka lang dyan, hahaha, ikaw ngayon. Para sa pera, kaya mong magbintang sa nanay mo na nagnakaw ng pataba. Gusto kong magbenta ng pataba para kumita ng kaunti, pero ano ngayon? Sa mata ng iba, isa ka lang magnanakaw mula sa sariling pinagtatrabahuhan. Anak, ikaw ang sisisihin dito, nakakatuwa talaga, Direktor Wang, si Zhang Jianxi ay hindi talaga tao. Sige. At ikaw? May idinagdag ba sa alak na ininom ko kanina? Ako. Paano ko magagawa ang ganoong kasuklam-suklam na bagay? Buong araw, isang baso lang ng alak mo ang ininom ko. Kung hindi ikaw, sino pa? Tama.
Ako ang nagutos sa pangalawang kapatid na bumili ng pampalit. Para lang isisi kay Feng Mo. At ano ngayon kung sabihin ko sa'yo? May makakarinig ba? At ano ngayon kung sabihin ko sa'yo? May makakarinig ba? Hay nako. Hindi ko akalain. Sina Zhang Jianxi at Zhang Jixing ay dalawang walang utang na loob, pinalaki sila ng kanilang ina. Ganyan nila tratuhin ang kanilang ina at kapatid. He Zhenhua, ang paglalagay ng gamot sa alak. Hindi ka pa kasal sa pamilya Zhang. Iniisip mo ng sakta ng iyong hipag, hindi ka talaga mabuting tao. Hindi kami kasal ni Zhang Yunsheng. Anong kinalaman ng ginawa niya sa akin? Charin, si Lao Jiyu. Bitawan niyo ako, illegal iyang ginagawa niyo. Nung binigyan mo ako at ang nanay ko ng gamot, bakit hindi mo naramdaman na illegal iyon? Kiusap sa lahat, samahan niyo ako sa broadcast room para iligtas ang nanay ko. Halika rito. Huwag kang mag-alala, andito ako. Mga kasama, kailangan nating humingi ng tawad kay Direktor Wang. Halika kayo, sumama kayo sa akin, sige, sige, sige. Tapos ka na bang magingay? Ibigay mo na sa akin ang passbook. Matagal ko nang ayaw magkaroon ng anumang kaugnayan sa pamilya Cheng. Maghiwalay na tayo. Kaya pala matagal mo nang pinlano ito. Oo. Huli na ang lahat. Ang mga ginawa ninyo. Alam na ng lahat. Direktor Wang. Direktor Wang, bitawan mo ako. Niloko mo ako. Ako ang tunay mong anak. Hindi ba ako ang tunay mong ina? Hulihin siya. Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Guro. Fenglan, tawagin mo agad ang pulis. Kayong dalawa, habang buhay, hinding-hindi kayo makakakuha ni isang kasing mula rito. Kung ayaw nyo sa santong papasan, daanin natin sa santong dasalan, kuya. Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Hindi kita kuya, ikaw ang kuya ko. Wala namang tunay na anak ang nanay ko. Ako, si Wang Xiuying, ay may anak na tulad mo na gustong pumatay sa sariling ina. Ang bagay na ito. Kung kayo ang pumatay, anong kinalaman ko? Pakawalan mo na ako. Pakawalan ninyo na si Azing, hindi pwedeng pakawalan. Kasama siya sa paglalagay ng lason. Zhang Jianxi. Kung dahil sa iyo ay nawala ako, habang buhay kitang hindi mapapatawad. Zhang Fenglan, pakawalan mo na si Ashen. Fenglan, hindi mo siya pwedeng pakawalan. Tumawag ka na ng pulis. Nay, kuya. Hindi pa ako nakakapag-asawa, ayokong pumasok. Manahimik ka. Sino mang maglakas loob na tumawag ng pulis. Walang makakalabas sa bakuran na ito. Umalis na tayo. Walang hiya kang anak, una, pinagbintangan mo ang sarili mong ina, ngayon gusto mo pa siyang saktan. Tao ka pa ba? Manahimik ka. Sino ang nagsabi sa nanay ko na si Zhang Golan lang ang nasa puso niya? Pwede kong hindi kunin ang mana, at hindi rin ang trabaho. Kuya, Daiko. Gusto ko lang na maging ligtas si inay, nakikiusap ako sa inyo, huwag ninyong saktan si inay. Ang galing mong magkunwari na kaawa-awa at masuner ang anak, hindi ba? Hindi ba't nagtataka kayo kung bakit ako may paborito? Ngayon, dito ko sasabihin ng malinaw. Para maibigay sa iyo ang trabaho sa planta ng pataba. Ilang hirap ang dinanas ni Fenglan sa probinsya. Noong panahong iyon. Bakit hindi mo sinabing may paborito ako? Ang pagbibigay sa akin ng trabaho ang pinakatamang desisyon.
Para makabawi sa iyo, plano kong iwan sa iyo ang lahat ng mana. Noong panahong iyon, bakit hindi mo rin sinabing may paborito ako? Sa loob ng maraming taon ni Fenglan sa pamilya Zhang, ilang pabor ang nakuha ninyong magkapatid. Pero si Fenglan, ano ang nakuha niya? Hindi iyan dahilan. Nangako kang ibibigay sa amin ng trabaho, hindi ka maaaring bumawi. Sa mga nakalipas na taon, nalagaan ni Fenglan ang inyong pagkain, damit, at tirahan sa pamilya Zhang. Itinuring ninyo siyang tagalabas, isang katulong. Itinuring niyo ba siyang kapatid? Nay. Inaamin ko, may paborito ako ngayon. Dahil ikaw lang. Ang karapat-dapat kong paboran. Sa wakas, inamin mo na. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Pagmamahal ng ina at anak, kapatiran, wala akong pakialam, pera lang ang gusto ko. Kuya, huwag mong saktan. Manahimik ka kung hindi dahil sa iyo, matagal ko nang nakuha ang sahod at napakasalan si Dashan. Ngayon, ang tanging mana ay gusto mo pang agawin sa akin. Ano ba talaga ang gusto mo para tigilan mo na si inay? Sira na rin naman ang nayon. Buhay mo ang kapalit. Kung may lakas ka ng loob, gawin mo. Ang buhay kong ito. Halos maubos na dahil sa inyong dalawang hayop. Hindi ko hahayaang masaktan siya kahit kaunti. Payagan mong saktan si inay, Sonya Ogo, sumama ka sa akin, sige. Zhang Fenglan, ngayong naipadala na kita, ang yaman ng pamilya Zhang ay sa akin pa rin ah. Ako ito. Sila ang dalawa, hulihin sila. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Nagkakamali ka ba? Mabilis, hindi ako nagkakamali, bitawan niyo ako ah, Nay. Ayos lang. Hindi, guro, hindi dalhin agad sa ospital, dalhin sa ospital. Nay, gising ka na. Nay, kamusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang sugat? Hindi na masakit, huwag ka nang umiyak. Nay, ayos lang ako. Fenglan. Sa loob ng maraming taon, may utang na loob sa'yo si inay. Asawa. Noong mga nakaraang taon, marami akong nagawang masama sa'yo. Alam ni inay. Ang ginagawa ko ngayon, ay hindi sapat para mabayaran ang lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo noon. Nay. Ipinanganak at pinalaki mo ako. Dapat lang na magpasalamat ako sa'yo. Kahit ano pa ang gawin mo. Hinding-hindi kita sisisihin. Salamat sa Diyos. Salamat sa pagbibigay mo kay inay ng pagkakataong magbago. Hayaan na natin ang nakaraan. Ngayon, basta't nasa tabi kita. Pakiramdam ko ay napakasaya ko. Patawad. Guro. Lumabas na ang hatol ng korte. Ano ang resulta? 3 taon si Zhang Jianxi. 1 taon si Zhang Zhenxing Fenglan, ihanda mo ang 2 kumot at 1 sulat para kay inay. Sige. Pakiabot po ng 2 bagay na ito kina Zhang Jianxi at Zhang Zhenxing, sige. Nalilito si inay.
Binulag ng pagmamahal. Kaya't hinayaan niyang lamunin ng kasakiman ang inyong mga puso. Kung maibabalik lang ang panahon, tiyak na gagabayan ko kayo sa tamang landas. Maging matapat sa pagiging tao. Huwag nang maligan ang landas. Sa panahong iyon, tayo pa rin ay isang pamilyang nagmamahalan. Ngayon, ikaw na lang ang mayroon si inay-inay, huwag kang mag-alala. Tiyak na magiging mabuting anak ako at aalagaan ka ng mabuti. Guro, hindi lang si Fenglan ang kasama mo. Andito rin ako. Sa totoo lang, noong una kong makita si Fenglan, nagustuhan ko na siya. Hindi ko lang alam kung may gusto rin sa akin si Fenglan. Kuya Liu Cheng. Ako, si Fenglan Liu Cheng, sa pabrika, siya ay masipag at huwaran. Pero, igagalang ni inay ang iyong desisyon. Kapag naging workshop director ka na ng planta ng pataba, papayag ako sa'yo. Sige. Tiyak na magsisikap ako.